Nagsimula ang kwento sa isang masikip na fast food. Maingay at puno ng tao. Sa mesa, may tray ng mainit na chicken nuggets at ketchup. Kumuha ang isang estudyante, sinawsaw ito, at kumagat. Ramdam niya ang lutong at sarap. Sa harap niya si Kazu nakangisi. Pare, yan na naman order mo? Napakamot si Iye, medyo naiilang. Sarap kasi, sagot niya. Lumapit si Kazu at pabirong nagsalita. Alam mo ba? Baka tira-tira lang yan. Pinaghalo, nilinis sa chemical tapos ginawang paste. Biglang napatigil si Iye. Nanlaki ang mata at napangiwi. Ha? Napasigaw siya. Napatingin ang mga tao sa paligid. May lalaking nainis sa kanila. Ang ingay nyo, sita ng lalaki. Tumawa si Kazu. Biro lang, sabi niya. Pero nawalan na ng gana si Iye. Alis na tayo, aya niya. Tumango si Kazu at sabay silang lumabas. Paglabas nila agad tumama ang matinding init. Parang apoy ang hangin sa balat. Kahit Marso pa lang, pakiramdam ay tag-init na. Pawis ang mga tao at magagaan ang suot. May kakaibang pakiramdam sa paligid. Maya-maya, sumakay sila ng bus kasama ang ibang estudyante. Sa loob nakasuot ng mask si Iye. Nakikipagkwentuhan siya kay Kazu. Tahimik at normal ang lahat hanggang sa may tumunog na broadcast. Balita ito tungkol sa global warming. Sinasabing lumiit na ang tirahang lupa sa mundo. Habang tumatagal mas kumukonti ang lugar para sa tao. Napabuntong hininga si Kazu. Yan na naman, sabi niya. Puro katapusan ng mundo ang balita. Sandali siyang tumahimik. Hindi lang yan, dagdag niya. Mababa na rin ang birth rate ngayon. Parang unti-unting nawawala ang tao. Napaisip si I. Tumingin siya kay Kazu. Kung matatapos ang mundo, mag-aaral ka pa ba ng science? Walang pag-aalinlangan si Kazu. Oo, sagot niya. Gusto kong maging climatologist. Aayusin ko ang mundo, ngumiti si Iye. Bahala ka na sa future, biro niya. Biglang nagbago ang lahat. Walang babala, isa-isang bumagsak ang mga tao. Sa loob ng bus nawalan sila ng malay. Tahimik ang paligid. Napalingon si Iye, gulat na gulat. Siya lang ang gising. Mabilis siyang nag-isip. Napansin niya ang mask sa mukha niya. Pati ang driver may suot din. Napatingin siya kay Kazu. Nakahandusay na ito sa upuan. Anong nangyayari? Tanong ni Iye, habang nakatingin sa driver. Sa gulat at kaba, tinanggal ni Iye ang mask. Ilang segundo lang ang lumipas. Biglang nanghina ang katawan niya, nanlabo ang paningin, at tuluyan siyang nawalan ng malay. Pagmulat niya, nasa loob siya ng truck. Malamig at madilim ang paligid. Napapalibutan siya ng mga katawan. Akala niya tulog lang ang mga ito, pero may mali. Yung iba, walang buhay ang mga mata. Hindi gumagalaw kahit kaunti. Sa labas may mga trabahador. Isa-isa nilang sinusuri ang mga tao. May marka silang nilalagay. Defect, yun ang tawag nila. Ang mga may marka dinadala sa isang makina. Nakatingin si Iye, hindi makagalaw. Inihiga ang mga tao at ipinasok sa loob. Paglabas nila, nanigas ang katawan. Parang nagyelo sa lamig. Ilang saglit pa nagsimula ang mga trabahador. Pinutol nila ang mga katawan. Parang karne. Nanlamig si Iye sa takot. Hindi niya matanggap ang nakikita. Hindi, totoo, bulong niya. Biglang may nagsalita sa likod niya. Gising ka pala, sabi ng driver. Parang wala lang sa kanya ang nangyayari. Hindi umepekto ang gas sa'yo. Tiningnan siya ng driver. Bata ka pa, sayang. Walang takas dito, dagdag niya. Kinabahan si Iye. Ano to? Tao ba sila? Nasaan tayo? Nasa Japan pa ba tayo? Hindi sumagot ang driver. Sa halip tiningnan lang siya. Type 2, sabi niya. Anong ibig sabihin? Hindi na niya natuloy ang tanong. Biglang may sumaksak sa balikat niya. Napasinghal siya sa sakit. Walang pumansin sa kanya. Hinila siya palabas ng truck. Itinapon siya sa gumagalaw na linya. Dahan-dahan siyang bumaba sa ilalim. Hanggang sa makarating siya sa ibang lugar. At mas malala ito, may grupo ng mga tao ron, sobrang taba, halos di na makagalaw. May nakakabit na tubo sa kanila. Umiinom sila ng makapal na likido, walang tigil, parang adik ang itsura nila. At sa gitna nila may nakita si Iye, isang pamilyar na mukha. Kazu, lumapit siya agad. Kazu, gising! Hinawakan niya ito at nyugyog. Pero walang reaksyon, dahan-dahang tumingin si Kazu. Pero parang wala siyang pakialam.
Inabot ni Kazu ang tubo kay Iye. Subukan mo, masarap, sabi niya. Matamis ang amoy ng likido, parang juice. Napatingin si Iye. Pagod siya at uhaw. Nag-alinlangan siya sandali. Unti-unti niyang inabot ang tubo, halos mahawakan na niya. Biglang may humila sa kanya. Isang lalaki ang pumigil sa kanya. Huwag mong inumin yan, sabi niya. Sisirain niya ng isip mo. Kapag uminom ka, tapos ka na. Kahit buhay ka pa. Hinigpitan ng lalaki ang hawak kay Iye. Kapag uminom ka niya na tapos ka na, sabi niya. Kahit sino ka dati, wala na. Wasak na ang isip. Sa tabi, si Kazu, nakaabot pa rin ang tubo. Subukan mo. Pulong niya. Napatingin si Iye at pilit kumawala. Pinilit niyang makawala para iligtas si Kazu. Pero lalo siyang hinigpitan ng lalaki. May dala ka ba? Tanong niya. Phone, kahit ano. Halos di makahinga si Iye sa higpit ng hawak. At bago pa lumala, may boses na sumingit. Tumigil ka. Isang babae ang lumapit. Pinatigil niya ang lalaki. Walang mapapala kung papatayin mo siya. Sandaling katahimikan. Unti-unting binitawan si Iye. Pasensya na, sabi ng babae. Hindi lang siya marunong magsalita. Tumingin siya kay Iye. 3 araw at 11 oras na kami dito. At wala pa kaming kinakain. Kaya mainit ang ulo nila. Ako si Yamabiki, sabi niya. Siya naman si Natsune. Tumango si Iye. Iye, sagot niya. Agad siyang nagtanong, anong lugar to? Umiling si Yamabiki. Hindi kami sigurado. Pero sa nakita namin, parang breeding facility o lugar kung saan pinapataba ang tao. Nanigas si Iye. Alam na niya ang ibig sabihin. Hindi lang ito basta pasilidad, isa itong farm. At ang tao, ang alaga. Napaatras si Iye sa takot. Bigla siyang tumakbo papunta sa malaking pinto. Hinampas niya ang pinto. Buksan niyo to, sigaw niya. Paulit-ulit siyang kumatok pero biglang may humila sa kanya mula sa likod. Si Natsune. At walang babala, sinuntok siya sa muka. Bumagsak si Iye sa sakit. Hinawakan ni Natsune ang kwelyo niya. Hindi mo alam ang ginawa mo. Bago pa makasagot si Iye, may narinig sila. May paparating. Mabigat ang tunog. Hindi normal. Agad nagsalita si Natsune. Huwag kang lilingon. Kahit anong mangyari, dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon napansin ni Iye, may tubo na sa bibig niya. Pinilit siya ni Natsune. Kailangan niyang magpanggap. Magpanggap na adik. Magpanggap na wala ng isip. At higit sa lahat, huwag lilingon. Kahit ano pa ang mangyari, may kakaibang tunog sa paligid. May gumagalaw. Gumagapang. May mahaba. Parang antena. Tumaan sa harap ng mukha ni Iye. Nanginginig ang katawan niya. Gusto niyang lumingon. Pero pinigilan niya ang sarili. Biglang, may lalaki sa tabi niya. Nahati sa 2. Sumabog ang dugo. Halos mapalingon si Iye. Pero pinilit niyang manatili. Isa-isa may napupunit, may kinakain, hanggang sa lumitaw ang nilalang. Isang napakalaking halimaw. Parang higanteng uod. Nakakatakot ang mukha. Gumagalaw ito sa paligid. At nilalamon ang mga tao. Parang wala lang. May maliliit na galamay. Gumagapang sa katawan ni Iye. Tumampi sa muka, leeg, hanggang sa bibig niya. Pinipigilan niyang sumigaw. Sa tabi si Natsune napapalibutan na. Pumasok ang mga galamay sa ilong. Sa bibig. Pero hindi siya gumagalaw. Hindi siya umiimik. Patuloy lang siyang nagpapanggap. At maya-maya, nawalan ng interes ang halimaw. Unti-unti itong umalis. Naiwan ang katahimikan at dugo sa paligid. Ilang sandali pa dumating ang mga trabahador. Nililinis nila ang lugar. Parang normal lang. Nagreklamo pa ang isa. Ang gulo, kumain nito. May isang trabahador na nagatubili. Tao rin sila, Nar, sabi niya. May pamilya, may buhay. Pero ngayon, hihintayin na lang silang kainin o gawing karne. Bigla, may humawak sa kanya. Paglingon niya si Yamabiki. Bago pa siya makagalaw, inatake ni Natsune ang isa pa. Mabilis nilang napabagsak ang 2. Walang sayang ang galaw. Pagkatapos, pinilit nilang painumin ang likido. Ilang segundo lang. Nawala ang laban ng mga trabahador. Tulad ng iba,
Wala na silang isip. Hinubad ni na Yamabiki at Natsune ang uniforme. Isinuot nila ito. Plano nila magpanggap, makalusot sa pasilidad, at tumakas. Tatakbo talaga tayo? Tanong ni Ie. Oo, sagot ni Yamabiki. Ayusin natin to. Agad nagsalita si Ie. Sama ako. Tutulong ako, dagdag niya. Pero itinuro ni Yamabiki ang mga adik. Kung ganon, inumin mo yan. Magpanggap ka. Umiling si Ie. Alam niya ang mangyayari. Ngumiti si Yamabiki at tumalikod. Naglakad palayo. Naiwan si Ie. Nakatingin sa kanila. At doon niya naisip kapag iniwan siya, patay siya. Kayo ang mali, sigaw niya. Hindi niyo alam ang lugar na to. Lumuhod si Ie. Gamit ang dugo sa sahig. Nagsimula siyang gumuhit. Ipinakita niya ang nakita niya kanina. Ang daan, ang ayos ng lugar. Napahinto sina Yamabiki at Natsune. Bumalik sila, tiningnan ang guhit. Tahimik ang dalawa. Photographic memory? Tanong ni Yamabiki. Tumango si Ie. Naalala ko lahat ng nakikita ko. Kaya alam ko ang daan palabas. Kung wala ako, maliligaw kayo. Ngumiti siya ng bahagya. Parang laro na walang mapa. Sandaling katahimikan pagkatapos, tumango sila. Sige, sama ka. Pero may kondisyon. Kapag pabigat ka, iiwan ka namin. Tumango si Ie. Gamit ang nakuha nilang card, binuksan nila ang pinto. Lumabas sila sa hallway. Tahimik, malamig. Biglang napatingin si Yamabiki. Ie, nasaan ka? Wala siya sa likod nila. Ilang segundo ang lumipas at bigla siyang lumitaw. May hinihila siyang tao. Si Kazu. Buhay pa, pero adik pa rin. Napatingin si Yamabiki. Agad siyang hinawakan ni Natsune. Anong ginagawa mo? Kaibigan ko siya, sagot ni Ie. Habang nagtatalo sila, may paparating na trabahador. Bakit kayo nandito? Mabilis sumagot si Yamabiki. Hindi umepekto ang solusyon sa kanila. At dito muna matatapos ang kwento. Abangan ang part 2. Subscribe, salamat.